Kahit medyo masakit pa ang katawan, pinilit ni Vanessa ang pumasok sa trabaho. Maswerte naman siya at hindi ganoon karami ang trabahong ginawa niya. Lumipas ang ilang mga araw, unti-unti na ring nawawala ang sakit na nararamdaman niya sa katawan, ngunit sa biglaan ay nakaramdam siya ng pagod. Tinatamad siyang bumangon sa kama, pakiramdam din niya ay para siyang lalagnatin. Nagpa siya na lamang siyang tumawag sa opisina para sabihing hindi siya makakapasok. Napabalikwas naman siya nang makadama siya ng pangangasim ng sikmura, kaagad siyang nagpunta sa banyo upang dumuwal. Nagtataka naman siya kung bakit nangyayari ito sa kanya, pakiramdam pa niya ay parang nilalagnat siya. Napasulyap naman siya sa salamin at doon niya nasal-ayan ang kanyang mukha na namumutla. Mula ng araw na yon, ganoon na ang nararamdaman niya sa sumunod na mga araw, nakahiga na lamang siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Inis niyang inabot ang cellphone niya sa tabi ng tumunog ito, si Amber. Tinatanong nito kung pwede ba siya nitong makausap, napangiti siya nang mabasa yon. Nitong mga nagdaang araw ay nais niyang makausap ito pero hindi niya ito makausap. Noong araw rin na nagpunta siya sa bahay nito ay wala naman ito, si Manang Doris lang ang nadatnan niya at ang masaklap pa ay may aksidenteng nangyari na may kinalaman siya. Napaisip siya kung ano ang nangyari sa matanda matapos niya itong iwan. Natakot naman siya nang sumagi sa isip niya na baka nagkamalay na ito at sabihin kina Amber at Cornelia ang nangyari. Sa ngayon ay nireplyan niya si Amber, sa susunod na lamang sila mag-usap dahil masama ang pakiramdam niya, hindi naman nag-reply ang lalaki sa kanya. Naging abala si Amber sa trabaho, ganoon din si Cornelia. Ngunit bumibisita naman sila kay Manang Doris, nagkamalay na ito, ginawa ng doktor ang lahat upang bumuti ito. Ngunit hindi maiiwasan ang ilang mga sakit na nararamdaman nito matapos ang lahat. Hindi pa rin ito nakakapagsalita, nasa ospital pa rin ito at kinakailangan ng mahabang panahon upang makarecover ng tuluyan, papalit-palit ang mga nagbabantay sa kanya. Ang pamilya ni Cornelia o hindi kaya'y pamilya naman ni Amber, minsan, ang mga kamag-anak naman ni Manang Doris. Sumapit ang araw na nagkasundong magkatagpo sina Amber at Vanessa. Simple lang ang suot ni Vanessa dahil ito ang gusto ni Amber ayon sa sinabi nito noong napanaginipan niya ito. Nasa hindi kilalang coffee shop sila nagkita, na unang dumating si Amber. "Hi Amber, tahimik lang tong humigop ng kape, na-miss mo ba ako?" "Hindi, bakit mo pala nais makipagkita second, ano ba ang pag-uusapan natin, El? Bakit ka nagpunta sa bahay namin noong araw na yon?" Nagulat si Vanessa, "Anong sinasabi mo? May CCTV sa labas ng bahay, nakita naming pumasok ka." "Ah, yun ba? Gusto sana kitang makita noon at makausap pero ayaw akong papasukin ni Manang Doris, big kong sabihin." "I'm sure sinabi ni Manang Doris na hindi ka na pwedeng pumasok sa bahay namin, ba't pinilit mo pa rin?" Totoo pala talaga yung sinabi ng matandang yun. Sinabi niya kasi na wala kayo ni Cornelia, hindi naman ako naniwala, pumasok ako. Then what happened afternoon, nagkausap lang kami saglit ni Manang Doris sa loob, afternoon, umuwi na ako. "Really, alam mo bang na aksidente si Manang ng araw ring yun?" "Talaga, hindi ko alam yun, kumusta na pala siya ngayon, okay lang ba siya?" "Wala ka bang kinalaman sa pagkahulog niya sa hagdan?" "Wala, hindi ko nga alam na nahulog pala siya." "Okay. Sandali nga, Amber, based on how you asked me and the way you acted, parang pinagbibintangan mo ako. Sinasabi mo bang may kinalaman ako sa pagkahulog niya sa hagdan?" "No, I'm just making sure na wala kang kinalaman doon, dahil kapag napatunayan ko ang totoong nangyari, hindi ko hahayaang ganun na lang yun, muntik ng manganib ang buhay niya dahil doon lalo na't may katandaan na siya. Importante si Manang sa buhay namin, Vanessa, she's like our second parent and she's a part of our family. Pero wala naman talaga akong kinalaman doon, if you say so. Anyways, salamat at pumayag kang makipagkita. Oo naman, ikaw lang. I need to go, Amber, wait, ano, magbabago na ako. Look at me, hindi ba't ito ang gusto mo? At saka, magpapakabait na ako, Amber, just like Cornelia, just be with me, please. Kailan ko naman sinabi yun, kahit magbago ka man, hindi pa rin kita magugustuhan, si Cornelia lang ang mahal ko at mamahalin ko. Ano ba ang dapat kong gawin, Amber?
Ano ang dapat kong gawin para mahalin mo rin ako, para maging tayo at mapasakin ka? Wala kang dapat gawin, Vanessa, hindi magiging tayo dahil uulitin ko, kami lang ni Cornelia ang para sa isa't isa. Napaiyak na lamang siya sa kinatatayuan niya. Ilang saglit lang ay matutamba na siya ngunit may lalaking mabilis siyang sinalo. Nagising na lamang si Vanessa sa condo unit niya. Nagulantang siya nang makita ang hindi niya inaasahang lalaking nakaupo sa kanyang kama. Si Enrique. Enrique, bakit ka nandito? Nahimatay ka kanina matapos ninyong mag-usap ng lalaking mahal mo, sinalo kita. Ilang saglit naman ay napasugod siya ng banyo upang dumuwal, sinundan naman siya ni Enrique. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, thank you. Namumutla ka, buntis ka ba? Najitla siya sa biglang sinabi ni Enrique, sandali siyang hindi makapagsalita. Naalala niya ang mga nangyari sa kanya, ang mga naramdaman niya. Hindi sumagi sa isip niya na maaaring buntis siya. Ngayon lang din niya napagtantong isang buwan nang delayed ang monthly period niya. Enrique, naluha na siya ng tuluyan, nilapitan naman siya ni Enrique upang yakapin at doon na siya humagulgol. Hindi iniwan ni Enrique si Vanessa sa condo unit nito. Walang nangyari sa kanila ng gabing ito. Ngunit lihim na sinasabi ng lalaki sa isip nito na sana ito ang ama ng dinadala niya kung sakaling buntis nga siya. Sa dinami-rami ba naman ng mga lalaking nakakama ni Vanessa, hindi malalaman kung sino ang tunay na ama ng dinadala niya. Dumating ang araw na bumili ng pregnancy test kit si Vanessa. Sana hindi ako buntis. Napasalampak naman siya sa sahig nang makita na niya ang resulta ng pregnancy test. Napaluha na siya. Positive, buntis nga siya, at hindi niya alam kung masisiyahan ba siya o hindi, ngunit may bahagi ng isipan niya ang nagsasabing pwedeng ipalabas niyang si Amber ang ama ng dinadala niya. Sa paraang yun ay baka makuha niya ang loob ng lalaking minamahal niya. Nakasuot si Vanessa ng long sleeve na kulay puti, pinarisan ng dark blue jeans, nagtalukbong din siya ng tela at tanging mukha lamang niya ang kita, nakasuot din siya ng sunglasses, tila isa siyang turista na pupunta sa isang sikat na tourist spot. Napagdesisyonan ni Vanessa na puntahan si Manang Doris sa ospital, ilang araw na siyang hindi makatulog at mapakali dahil doon sa sinabi ni Amber sa kanya nang magkausap sila. Igiit man ni Vanessa na wala siyang kasalanan at aksidente lamang ang nangyari, pero may kinalaman pa rin siya sa nangyari. Natatakot siyang dumating ang araw na makakapagsalita na si Manang Doris at sabihin kay William ang totoong nangyari. Miss, I'm Cathy, one of the neighbors of Doris before. May I know where she is right now? Ibinaba pa niya ng kaunti ang suot na sunglasses para makita siya ng mga nurse sa mga mata niya. Inalam na rin niya ang tunay na pangalan ni Manang Doris noong bago pa lamang siya sa bahay ng Heneres kaya hindi na siya nahirapan sa pangalan nito. Sumagot naman agad ang isang nurse sa kanya at nagtungo sa room na sinabi ng isang nurse. Nasa labas na ng room si Vanessa. Nasisiguro niyang wala sa loob sina Cornelia at Amber dahil may trabaho ito. Ang ikinakaba lang niya ay baka nasa loob ang kapatid na babae ni Amber na si Jasmine. Biglang bumukas ang pinto dahilan para magulat siya. Bumungad sa kanya ang mukha ng isang matandang babae na hindi niya kilala, ngayon lang niya ito nakita. Hello, maaari ko bang malaman kung sino ka? Hindi naman niya pwedeng sabihin ang kanyang pangalan kaya nag-isip siya ng ibang pangalan. Good day, ma'am. I'm Cathy. Isa ako sa mga kapitbahay ni Manang Doris noong hindi pa ako lumipat ng tirahan. I received a news about what happened to her kaya gusto kong dumalaw. Nako, mabuti naman at dumating ka, Cathy. Pupuntahan ko sana yung nurse para bantayan saglit si Doris dahil may naiwan ako sa bahay ng anak kong si Amber. Pwede bang ikaw na muna ang magbantay sa kanya? Babalik din ako agad kasama ang asawa ko. Siya ang ina ni Amber. Thank you, Cathy, ha? Pero kung aalis ka na at hindi pa kami dumadating ng asawa ko, sabihin mo na lang doon sa nurse na bantayan na muna si Doris hanggat hindi pa kami nakakarating. Okay, ma'am. No problem. Sige, hiha. I'll go ahead. So, kami lang ni Manang Doris ngayon ang magkasama. May kumawalang kalahating ngiti sa kanyang mga lobby. Pumasok na siya sa loob. Nakita niya ang payapang natutulog na si Manang Doris. Hanggang sa nakita niyang damilat ang mga mata nito,
napagpasyahan na niya itong kausapin. Kumusta ka na, Manang Doris? Mahirap bang nakahilata sa kama? Malapit ka na palang mag-isang buwan dito. Humawak siya sa kamay nito at hinimas yun gamit ang dalawang kamay niya. Wala naman siyang natanggap na response dito. Alam mo, Manang, sa totoo lang, ayaw ko talaga sa matandang katulad mo. Pinapakialaman mo kasi yung buhay ko, yung mga gagawin ko. Kung hindi ka lang sana sumausaw, siguro ay malapit tayo sa isa't isa. Nanatiling nakatingin lamang ang matanda sa kanya. Mahinahon lamang ang himig ng boses niya habang patuloy siya sa pagsasalita rito. Ramdam kong ayaw mo rin sa akin, Manang, alam ko yun. Alam ko na rin na alam mo na ang pinaggagawa ko kay Amber kaya ayaw mong tumapak ako sa pamamahay nila. By the way, nagkausap kami ni Amber noon. Sabi niya, hindi raw niya hahayaang ganun na lang ang nangyari. Yung tungkol sa aksidente mo, we both know naman na aksidente lang ang nangyari. Right? Ayaw mo akong bitawan noon kaya hinila ko yung kamay ko sa'yo. Kasalanan mo yun, kaya tayo nahulog. Pero I was lucky, Manang Doris. Heto ako. I'm all fine and guess what? Buntis ako. I don't know kung sino ang tunay na ama nitong dinadala ko. But I will make sure na si Amber ang ama nito. Baka makulong ako or ano pa ang maaaring mangyari sa akin kapag nalaman ni Amber at ni Cornelia na may kinalaman ako sa pagkahulog mo sa hagdan. I don't want something bad would happen to me and sa baby ko. To make sure na hindi nila malalaman kailanman ang nangyari sa atin at sa nagawa ko, dapat patahimikin kita bago ka pa man makapagsalita, para na rin hindi ka na maghahirap pa at nakahilata ng sobrang tagal sa kama, right, Manang? Gumalaw ng bahagya ang daliri ng matanda. Bumilis din ang paghinga nito dahil sa mga sinabi ni Vanessa. Kumawala rin ito ng mga tinig na nagsasabing huwag ituloy ni Vanessa ang gagawin, na nagsasabi rin ng paghingi ng tulong mula sa babaeng kasama nito sa loob. Kumuha ng unan si Vanessa sa tabi at tumitig sa matanda. Sorry, Manang, goodbye. Pagkasabi niyo ni Vanessa ay tinak pa niya ang mukha ni Manang Doris ng unan saka yun idiniin upang hindi ito makahinga. Hirap na kumawala ng impit na sigaw ang matanda. Hanggang sa bumilis ang tunog ng mga monitors sa loob at ilang sandali lang ay maririnig na ang ingay ng tunog ng flatline sa monitor na nangangahulog ang hindi na tumitibok ang puso ng matanda. Inalis ni Vanessa ang unan sa mukha ng matanda. Wala nang buhay si Manang Doris. Binalik na ni Vanessa ang unan sa tabi at dali-daling umalis. Hindi niya pinahalata sa mga nakasalubong niya na may ginawa siyang krimen. Ano po? Wala na si Manang. Bulalas ni Cornelia sa labis na pagkagulat sa impormasyong pinaalam sa kanya ni Alma. Ni hindi na napakinggan ang karugtong na sinabi ni Alma. Are you okay, hon? Parang namumutla ka yata. Hon, si Manang. Tumulo na ang mga luha ni Cornelia. Bakit? Anong nangyari kay Manang? Wala na raw siya. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ba't okay naman siya? Hindi na lamang sumagot si Gianna. Umiyak na lang ito sa dibdib ng asawa. Hi, kuya, kanina ka pa rito, kuya, medyo, halata bang excited siyang makita ito? Ang aga, excited? Charot lang, kinikilig ito. Order na tayo. Oo naman. Tumawag ng waiter si Delphine matapos nilang makapili ng orderan. Habang naghihintay sa order, nag-usap muna sila. Pwede bang huwag mo naman akong tawagin kuya, hindi naman tayo magkapatid. Kuya Zone, okay, fine. Delphine, good. Ang rich mo naman. Ang bongga naman itong restaurant na pinili mo. Hindi naman. Baka kasi ayaw mo sa hindi kilalang restaurant kaya ito ang pinili ko. Grabe ka naman. Okay lang naman sakin kahit saan, ano? Lalo na't ikaw ang kasama ko. Hindi naman narinig ni Delphine ang huling sinabi nito dahil mahina ang pagkakasabi nito kaya tinanong niya. Ano nga ulit yun? Yung huling sinabi mo? Wala naman. I said lang na mas gwapo ka ngayon. Hindi naman. Sakto lang. Lihim siyang kinilig doon, hindi niya pinahalata sa babae. Dumating din ang in-order nila. Nagkakwentuhan lang sila at getting to know each other din. Marami silang pagkakapareho ng mga hilig at nagkakasundo rin sa mga bagay-bagay. Lumabas na sila matapos yun, nakita ni Delphine na dinukot ni Jasmine ang cellphone nito. Ina nito ang cellphone, akmang bubuksan na ni Delphine ang pinto ng kotse niya nang mapatigil siya dahil sa itsura ni Jasmine.
Okay ka lang, gulat ang reaksyon sa mukha nito. Dahil hindi matawagan ni Amber ang cellphone nito dahil naka-off ito, nag-send na lang ang kapatid nito ng message. Delphin, si Manang Doris, she's dead, maluhaluhang banggit nito. Ano, I don't believe na sudden cardiac arrest yung dahilan ng pagkamatay ni Manang, how the hell did that happen? Nasa bahay ng mag-asawang Amber at Cornelia na silang dalawa ni Delphin, narito na rin ang lahat kanina bago pa man sila dumating. Lahat ay malungkot sa nangyari sa isa sa mga pinagkatiwalaan nilang tao, na naging bahagi na ng kanilang pamilya sa napakahabang panahon lalo na sa pamilya ng Heneres nung hindi pa man nakasal sina Amber at Cornelia. It's possible naman, Jasmine, noong na matanda na si Manang at mahina ang puso niya. I don't know why but I feel like there's something wrong. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Umalis lang ako saglit, pagbalik ko ay wala na siya. Kasalanan ko yata ito. Sana hindi ko na lang siya iniwan doon. Nakonsensya si Alma. Napaluha pa ito. Mahal, wala kang kasalanan. Siguro, oras na niya talaga. At saka, hindi mo naman siya iniwan doon na mag-isa. Hindi ba't sinabi mo sa akin na may dumalaw na kakilala niya bago ka umalis? At sinabihan mo siyang pabantayin yung nurse kung aalis na siya habang hindi pa tayo dumadating? Sa bagay. Pero nakakalungkot lang, ba't kasi may nakalimutan akong dalhin? Sino naman yung dumalaw, Alma? Hindi ba tuwing Sabado at Linggo lang nagbabantay ang pamilya ni Doris dahil abala sila kapag Lunes hanggang Biyernes? Hindi naman Sabado o Linggo ngayon. Kakilala raw niya si Neneng, Kathy ang pangalan niya. Ngayon lang yata may bumisita kay Doris na ibang kakilala niya. Masama naman ang kutob ni Cornelia. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Kagaya ni Jasmine, hindi rin siya makapaniwala sa biglaang pagkamatay ng Katie wala. Pwede niyo bang i-describe yung itsura nung babae, Mama? May nakabalot na tela naman sa kanya at naka-sunglasses pa kaya hindi klaro yung mukha niya. Parang turista naman yun at mukhang mayaman. Kathy, sabi niya sa akin, magkapit-bahay raw sila nung hindi pa siya lumipat ng matirahan. Maaari ba naming malaman ang pangalan mo, iho? Parang ngayon lang kita nakita, nakatingin kay Delphin. Dama ko naman ang mga tingin ng lahat kay Delphin, hindi naman nakasagot agad si Delphin kaya si Amber na ang nagsalita. Si Delphin nga po pala, kaibigan ko, at saka katrabaho rin siya ni Cornelia. Magandang gabi po, akmang ihahatid ni Amber si Delphin palabas ng bahay ngunit nagpresenta na si Jasmine dahil aalis daw muna siya upang makapag-unwind. Saang lugar ka naman mag-unwind? Sa hotel? Hotel. Ang sosyal naman ng lugar kung saan ka mag-unwind. In that place kasi, mag-isa lang ako, ihatid mo muna ako bago ka umuwi, ha? Kanina pa hindi makatulog si Vanessa dahil sa kaiisip ng krimeng nagawa niya. May konsensya naman siya kahit paano pero sa isip niya'y kinailangan niyang gawin yun. Siniguro niyang walang nakakilala sa kanya na ginawa niya ang marahas na krimeng yun. Isa pa, ayaw naman niya kay Manang Doris. Dumating ang araw na ililibing na si Manang Doris, naghanda si Vanessa upang sumunod ng palihim kung saan ito ililibing. Siyempre, siniguro niyang malayo siya sa mga taong nakikiramay, at lalong siniguro niyang walang makakakilala sa kanya. Tanging mukha lamang niya ang makikita, tila isang especially iya na sumisilip sa malayo. Akala ko kung saan ka napupunta, nabigla si Vanessa, napahawak sa dibdib sa labis na pagkagulat sa biglaang pagsasalita ng isang tinig lalaki na pamilyar sa kanya. Lumingon siya rito at bumulaga sa harap niya ang isang gwapong lalaki na may pagtingin sa kanya. Enrique, anong ginagawa mo rito? Sinusundan ka, ba't hindi ka lumapit doon sa kanila? Sira, alam mo namang hindi pwede, magkaaway kami ng mga yun. Para kang ewan sa itsura mo, hindi ko ma-describe. Ba't mo ba ako sinusundan? Baka mamaya ay makita pa nila ako dahil sayo. Ayaw ko lang na mapahamak ka, alam ko namang buntis ka. At kahit hindi pa alam ni Enrique at ni Vanessa kung sino ang ama ng dinadala ng dalaga, malakas ang kutob ni Enrique na siya ang ama ng dinadala nito. Hindi niya alam kung bakit pero ramdam niya yun, at dapat niyang bantayan si Vanessa at ang pagbubuntis nito. Dapat din niyang malaman kung sino talaga ang tunay na ama ng bata sapagkat hindi lang siya ang lalaking naging kasama ni Vanessa sa kama, maaaring si Amber o hindi kaya ibang lalaki,
at alam din niyang huminto na si Vanessa sa pagpipils kung kaya't nabuntis ito. Kung sakaling siya man ang ama ng bata, malugod niya itong tatanggapin gayong mahal niya si Vanessa at gugustuhin din niyang magkaanak sa babaeng mahal niya. Matapos ang iyakang naganap at sa paglilibing ni Manang Doris, nagsimula ng lumisan ang mga tao, huling umalis sina Delphine at Jasmine na naglalakad sa likuran ni Amber. Napaliinggong muli si Jasmine sa likuran upang bigyan ng huling sulyap ang libingan, nang alisin niya rito ang tingin ay nahagilap ng mga mata niya si Vanessa sa di kalayuan, ngunit hindi naman niya yun napansin, may mga tao naman sa sementeryo na hindi niya kilala. Ngunit kung yun ang hindi napansin ni Jasmine ay siya namang napansin ni Delphine, hindi si Vanessa ang napansin nito kung hindi ang katabi nitong lalaki, hindi nakilala ni Delphine na si Vanessa ang babae dahil hindi yun halata. Ang lalaking si Enrique ang umagaw ng kanyang atensyon, laking pagtataka naman niya kung bakit ito narito sa sementeryo, may dinalaw ba ito o ano? Ibinaling niya ang tingin sa babaeng kasama nito, naningkit ang mga mata ni Delphine upang titigan ng mabuti ang mukha ng babae dahil malayo-layo ito sa direksyon nila ni Jasmine, ngunit bigo siyang makilala ito dahil may telang nakabalot sa babae at nakasuot pa ng sunglasses, isa pa, magkausap ito at si Enrique kaya nakatagilid ang mga. Hindi naman napansin ni Vanessa at Enrique na nakatingin si Delphine sa kanila dahil abala sila sa pag-uusap tungkol sa pagbubuntis ni Vanessa. Hindi kaya si Vanessa yung babaeng yan, natauhan naman siya nang bigla siyang kalabitin ni Jasmine. Okay ka lang, halika.na, naiwan na nila tayo, umakbay siya rito pero agad namang inalis ni Jasmine ang kanyang braso sa balikat nito. Baka makita tayo. Mukhang nagtataka na nga si Kuya Ambet at Ate Cornelia dahil parang ang close natin. Ay sus, ayos lang yun, boto naman siguro sila sa akin, pati parents mo. Ilang buwan na rin ang dumaan, naging tahimik na rin ang buhay ni na Cornelia at Amber, hindi na ginugulo si Amber ni Vanessa, ngunit na'y kakaibang napapansin si Darreb kay Vanessa, pansin niyang lumalaki ang tiyan ng dalaga, pero sa isip niya'y baka lumakas na ang pagkain nito kaya malaki ang tiyan nito. Naguguluhan man pero isinawalang bahala na lamang niya yun. Si Delphine naman at si Jasmine ay masaya ang buhay pag-ibig. Lumalabas pa rin sila hanggang ngayon ng palihim. Kinakabahan sila sa ideyang malaman ito ng iba dahil baka hindi boto ang pamilya nila sa kanilang relasyon dahil sa agwat ng kanilang edad. Ngunit kung iba ang makakaalam nito maliban sa pamilya nila, hindi mahahalata ang agwat ng kanilang edad dahil mukhang bata naman ang gwapong mukha ni Delphine. Kakaibang araw naman ang nararamdaman ni Cornelia ngayon, tila hindi kaya ng katawan niyang bumangon. Gusto lang niyang manatiling nakahiga sa kama at matulog na lang. Hanggang sa paglipas ng oras, namalaya na lang niya ang sarili na nagduduwal sa banyo. Naranasan na niya ang ganito noon, ngunit ang unang pumasok sa isip niya ay ang salitang buntis. Tiningnan niya ang mukha niya sa salamin, namumutla siya, naghilamos muna siya at nagsepilyo. Saka siya kumuha ng pregnancy test kit. Matapos niyang gawin ang test sa sarili, nakita na rin niya ang resulta, lalo siyang napaiyak dahilan para magising ang asawang si Amber, hinanap siya ng asawa. Are you okay, hon? Kinuha nito ang hawak niya, namilog ang mga mata nito sa labis na gulat. Buntis ka? Tumango lang siya bilang sagot dito, nasalayan naman niya ang biglaang pag-aliwalas ng mukha ng asawa. Yes, magkakaanak na ulit tayo, our third blessing is coming, woohoo, thank you, Lord, pagsisigaw nito, napakalapad ng ngiti at bakas sa mukha nito ang kasiyahan. Huwag kang ang sumigaw, hon, para kang sira, masaya lang ako, hon, nilantakan siya nito ng isang mahigpit na yakap, I love you, hon, I love you very much. Hinaplos nito ang kanyang buhok habang nakayakap ito sa kanya. Siya naman ay umiiyak pa rin kaya hindi naiwasan ng asawa niya ang tanungin siya, why are you crying? You should be happy. Masaya lang din ako, hon, tahan na, makakasama sa bata lion. Natawa na rin ito bago sila bumaklas sa pagkakayakap sa isa't isa. Napaluha na Rio kaya nagtaka naman siya, naiiyak ka rin. Thank you, hon, sa kabila ng nagawa ko sa iyo noon, napatawad mo pa rin ako, and look, binigyan mo pa ako ng isa pang biyaya, wala nang papantay sa kaligayahang nararamdaman ko, ang swerte ko sa iyo. Pinahid niya ang namamasan nitong magkabilang pisngi, naramdaman na lamang din niya ang kamay ni Amber sa baywang niya upang magkadikit sila at siniil na siya nito ng halik.
Ang halik na kailanman ay hindi